Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang... Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Paggawag mong sabihin radyo, sabihin mo... diba? Happy Tuesday morning pa rin po sa inyong lahat at syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin. Sige, isagad mo hanggang dulo. Ang pagtutok sa Energy FM. Ibig ko sabihin, isagad mo hanggang dulo, isagad mo hanggang gabi. Oh. Napaganyan si Lindsay. Tinitigan ako at laki ang mata na nakakaloka. Wala naman sa mga bangga. Ayan, ako po si Kapitana Sisa sa ngalan pa rin po ng aking partner na si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi pa rin po sa inyong lahat sa mga nanonood via our Facebook Live. Hello po sa inyong lahat. Lalong-lalo na ang mga sandatahang kapulisan. Oy, ang mga militar. Diba? Hi! Minsan nga gusto kong makipaglaro sa inyo. Putukan. Parang ang sarap kalaro nila, no? Bang, bang. Bang. Arr. Uy, hindi ka maglalandi sa mga kapulisan. Diba? Ay, kasi naman, alam mo yun, makipaglandian ako sa mga sa mga guards. Di binatuta ako ng mga yan. Makipagbatutaan sa mga gwardya. Ow! Ay, nako, ang harot mo, hindi ba na nakakaloka kasisa? Pero eto na mga pangganchika natin. Nako, hindi na naman natitigil ang mga netizen nakakaloka. Hindi nyo na natapos, hindi nyo na tinantanan si Alden. Kasi nga naman, binabatikos nyo na naman siya. O, diba? Binabatikos ngayon daw ang pagsulpot talagang kailangan pagsulpot talaga. Ano yan? Aswang? Ganon? Multo? Hindi nga. Dahil nga sa pasulpot-sulpot na pag-guesting nitong ni Alden Richards sa programang It's Showtime ng ABS-CBN. Aba, may mga ibang netizen at mga loyalista mismo ng mga kapamilya shows. Ang para bang hindi na nagugustuhan. Ang para bang projection di umano nitong si Alden Richards kasi nga kumbaga parang talaga ba? Di ba dati nasa Itbulaga ka? Diba? Tapos ngayon parang ngayon katapat siya ng Itbulaga tapos ngayon dito ka naman labas ng labas. Mga ganun. Ang daming comment ng mga ganyan ng mga otawnes. Nagigigil ako sa inyo. Diba? Wala naman choice si Alden din kung sakali naman din lumabas sa labas siya doon. Dahil syempre, diba? Kumbaga parang kung may order naman sa kanya ang kumpanya, lalo pat under GMA7 siya, linawin natin ang lahat. The reason why na hindi siya sumama sa grupo ng TVJ nung sila ay umalis sa TV5, dahil siya ay under contract ng GMA7. Kumbaga parang exclusive artist siya ng GMA artist talaga, ng Sparkle. Kung kaya't diba, bilang, alam mo yun, masakit sa kalooban niya na hindi mapasama sa grupo nila, lalo pa tandun ang kanyang dating katambal na si Maine, diba? Wala din siya magagawa kasi under contract siya ng GMA7, diba, na nakakalungkot. Ngayon, kung ano man ang ipagawa sa kanya na mag-guest siya, dahil syempre may papalabas siyang proyekto under GMA7 at may platform naman din na binigay ang Kapuso Network tulad na lang nito sa Showtime, diba? Bakit hindi siya magpo-promote? Kasi yung teleserye niyang Pulang
araw kung saan nga naman mapapanood na sa July 29 sa GMA Telebabad, kung saan nga naman makakasama niya dito sina Barbie Forteza, Dominic Zapata, Sanya Lopez, David Licauco at Dennis Trillo. Kasi nga naman, bakit nga ba maiingay ang ilang kapamilya fan patungkol dito na pasulput-sulput ka dyan, na parang tipong ganon. Kasi diba, kung matatandaan, pinag-ano naman nila dati, nung nawala ang TVJ, bakit hindi, yun ang tanong nga ng mga netizens, bakit hindi nila nagawang obligahin ang mga sparkle artists na suportahan yung tahanang pinakamasaya? Diba? Aminin naman natin. Dahil simula nung pinalitan ng Itbulaga yun, never daw umapak. Yun ang sabi hindi natin sure. Diba? Never daw umapak sa tahanang pinakamasaya tong si Alden para mag-promote ng kanyang mga proyekto, ongoing projects, yung mga ganyan. Bakit ngayon nung napalitan daw ng Showtime, hinayaan yung diba? Kumaga parang umapak para mag-promote. Uulitin ko lang din, diba? Hindi po kontrolado ni Alden Richards yung mga bagay na ganon. Dahil bilang ikaw ay under contract ng isang kumpanya, marapat lamang na sumunod ka sa mga jurisdiction at kung anong iuutos ay tulad na kay Alden. Diba? Kung sabihin ng GMA, lumabas ka dito, lumabas ka kay Tito Boy, lumabas ka dito para mag-promote ng ganito, lumabas ka sa Showtime, lumabas ka kung saan, wala naman din siyang choice Diba? Trabaho lang din yung ginagawa. Tsaka I don't think na may masama doon sa pag-apak niya ng Showtime, guys. Diba? Kasi dati, unang namataan natin nung nag-promote sila ni Megastar ng kanilang pelikula, 'di ba? Ni Megastar nung yung pelikula nilang Family of Two ba 'yon? Yung MFFM3 nila, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Tapos eto na ulit na naman. Tapos yung mga ganon, bakit hindi ba pa pwede? Kasi 'di ba no more network wars na nga. Well, kung sasabihin na naman nga daw, sabi ng mga netizen, oo, nandun na tayo sa no more network wars. Bakit hindi naman din hayaan na mag-promote ang ibang mga kapamilya artists sa platform na meron sila tulad ng Showtime? Diba? Yung ibang teleserye. Tulad na ng teleserye nila Kim, nila Paulo Abelino. Bakit hindi? Nako-compare nila. And which is siguro sa aspeto naman na yun, since sila ang black timer dito sa programa ng GMA7 na yung 12 noon program nila, siguro may nakasaad kasi talaga din sa kontratang pinirmahan ng ABS-CBN with GMA7 na ito yung mga do's and don'ts ninyo. And which is naiintindihan naman din nila yon. Diba? Na sana unawain din ng mga tao at wag natin basta binabash. Diba? Kawawa naman si Alden. Wala namang walang kalaban-laban yung tao. Kumbaga parang ang dami nyo sa social media, nag-iisa siya, hindi niya kayo kayang sagutin isa-isa. At kung sakali naman sagutin din naman niya kayo, eto na, hindi naman din matatapos. So anong gusto niyong gawin dun sa tao, diba? Gusto lang naman niya magtrabaho, magpasaya, diba? Sabi nga ng ilan, diba, na kung hindi nyo bet, wag nyong supportahan. Kung bet nyo, di panoorin nyo. Nasa sa inyo ang power to choose. Hindi yung tipong, babatikusin natin yung tao. Diba? Siyempre, kahit papaano, hindi man lahat nakakarating sa kanya, pero mababasa niya rin yan at may damdamin din yung tao. So, spare Alden, diba? Ang dami na niya din pinagdaanan sa buhay. Ang dami na rin niyang Ang gusto lang niya is makagawa ng proyekto na ikagtutuwa ng kanya mga fans. Hindi yun dahil lang doon para i-please yung mga may ayaw sa kanya at ginagawa siya ng issue na dahil lamang sa siya ay nakailang ulit nang makita sa programa ng Showtime. Diba? Na nakakaloka. And I don't see anything wrong with that. Diba? Kaya sana, diba, tigilan na natin. Kawawa naman po yung tao, diba? Yun lang, diba? Parang, ka mag-anak? Eto na naman tayo. Kung magigil ako, parang diba? Kamag-anak ka ni Alden, diba? Hindi, naawa lang din naman ako. Hindi lang basta kay Alden. Kung hindi, sa iba na rin mga artista na dumadaan sa ganyan. Tulad na lang din kay Sian, diba? Na wala naman siyang ibang gusto kung hindi magproyekto. Maaring, nagkamali siya. Diba? Pero there's thing we called move on. Diba? Pwede naman tayo mag-move on na pare-parehas na nakakaloka. Hindi yung tipong nagawa na, 'di
ba? Parang sa isang relasyon yan, kung toxic, nagiging toxic ang relasyon dahil alam mo, oo, nagpatawad ka sa pagkakamali ng partner mo kung sino man. Pero sa tuwing magkakaroon kayo ng problema, uungkatin mo ng uungkatin yon. O, nasaan ang pag-move on doon? Nasaan yung pagpapatawad doon? Diba? Yung mga ganong aspeto. So, diba, marami na silang pinagdaanan na kung anong pambabash. Sana man lang, bigyan na lang din natin sila ng chance, diba? Ulitin ko lang din ulit, diba? Kung may choice lamang nga din si Alden Richards, bakit hindi siya pupunta para mag-promote din sa TVJ? Diba? Isa sa mga nagbigay din ng big break sa kanya ang TVJ, lalo yung Aldab, diba? Ng bongga. At hindi niya yung nakakalimutan. Pinagpapasalamat niya yun sa araw-araw kung bakit kung ano man ang tagumpay at talagang yung karir niya ngayon pumika ay dahil sa mga nakakatrabaho niya. Not only TVJ, kay Catherine Bernardo din of course, diba? Kay Julia Montes na nakakaloka. Marami siyang ipinagpapasalamat at sobrang grateful ng tao, diba? Kaya doon naman sa mga nambabash, tigilan na natin. Kasi kung hindi kayo natutuwang mapanood siya, diba? Di maglipat kayo ng channel tapos hindi yung tipong ang daming kuda, daming hanas. Nakakaloka. Dapat lagi lang tayong happy, diba? Anyways, diba? O, sumain nyo na naman ang isang edisyon ng Baklitas. Baka kung ano pa yung masabi ko. Na nakakaloka. No! Yun. Hindi ba? Well, dyan po natatapos muna ang ating tsugahan for today's video. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ito pa rin ang Baklita sa Wababoo! At syempre, we are still same, pero iba na nakakaloka, diba? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo,